salo-salo, handaan, kainan. Pagka tayo ay naanyayahan, isang karangalan para sa atin, mapabilang sa mga panauhin. At masaya tayo na we were counted, we were invited, no? We were among those who are going to partake in the meal, in the salo-salo. Kaya nga tayo, may mga pagkakataon kapag nababalitaan natin may handaan, may salo-salo, may piging na o pagtitipon ang isang malapit natin na kaibigan at hindi tayo naanyayahan. No? Hindi tayo ibinilang sa mga dadalo, parang masama ang loob natin. No? Masama ang loob natin. Nagtatampo tayo. Naalala ko yung magkumari. Nalaman nung isa na ang kanyang kumari, yung pamilya, nagbabang luksa noong kamag-anak na namatay. 1 taon na ang nakalipas. At hindi siya naimbitahan. Hindi siya naalala. Parang ano na lang sana, parang konsuelo, dadalo ba o hindi? No? Pero wala talagang pagpaparamdam ang kanyang kumari. Nung malaman niya, nagtampo siya. Sabi niya, kahit anong namang okasyon dito sa bahay, hindi ko siya nakakalimutan. Ngayon, babang luksa lang, wala na, hindi na ako kasama sa kanyang inanyayahan. Sabi niya, may araw ka rin. Pag may namatay sa amin at magbabang luksa, hindi rin kita iimbitahan. Mga minamahal kong kapatid, ngayon sa ating ebanghelyo, narinig natin ang istoryang ibinahagi ni Jesus sa mga tao at ito'y tungkol sa handaan sa kasal ng kanyang anak na lalaki na inihanda ng ama, yung hari. Alam nyo, yung kasal, it's a social event. Doon daw sa Israel, even in some countries, you don't even have to extend an invitation. People will just come to attend the wedding feast. Kaya ang pamilya talaga, lalong-lalo ng pamilya ng lalaki, kinakailangan maghanda. Kasi ang handaan does not only last for a day during the wedding. Ang handaan before the wedding, during the wedding, and even after the wedding. Kaya maintindihan natin yung istorya ng kasalang dinaluhan ni Jesus ng kanyang mga alagad at ng ating mahal na inang si Maria, naubusan ng alak. Dahil nga sa haba ng handaan. Ang mahal na Birheng Maria hindi makatiis, mapapahiya ang pamilya, marahil kamag-anak nila, ang lalaki, gumawa ng paraan, lumapit kay Jesus at ipinagbigay alam, wala na silang alak. Sabi nga, di pa dumating ang aking oras. Ano naman ang pakialam natin? Pero
Nagtiwala ang mahal na ina, lumapit sa mga tagapagsilbi at sinabing, sundin lang ninyo kung ano ang ipagagawa sa inyo. Nangyari ang unang himala. Balik tayo sa istorya ng ating Ebanghelyo. Ano ang ipinararating sa atin ng Panginoon sa kanyang istorya tungkol sa kasalan? Nag-imbita ng mga dadalo pero hindi dumating. May iba, may mga dahilan, abala, may pinupuntahan, may inaasikaso sa bandang huli na pagpasyahan. Sige, kung sino na lang ang maaari niyong padaluhin. So they were not among those in the list of invited guests. Sige, para na sa lahat ito open. Yun nga ang nangyari. Marami ang dumating, pero nung tingnan ng hari ang mga dumalo, mayroon siyang nakitang hindi nakasuot pangkasalan. Now, himay-himayin natin sa ating pagninilay. Ano ang nais ng Panginoong parating sa atin? Ang kaharian ng Diyos, ipinapaabot sa ating lahat ang kanyang paanyaya. Pagsasalo, pagtitipon, no? Na nangangailangan ng ating pagtugon. Isang maliwanag sa istorya ng ating Ebanghelyo that God does not impose upon us. Kinakailangan kang dumating. Nasa sa atin ang pagpapasya kung tayo ay dadalo o hindi, kung tayo ay tutugon o hindi, kung ating papaunlakan ang kanyang panyaya o hindi. So, hindi talaga tinatawag na mandatory. Walang penalty. No? Minsan, nakukumpel tayo na dumalo, sumunod, mag-participate kapag sinasabi nating mandatory. Pero kapag medyo voluntary, marami tayong dahilan kung bakit hindi natin magagawa. Marami tayong mga excuses kung bakit wala tayo. Now, isa pang dahilan, kung may ini-impose na penalty, tatakutin tayo. No? Mayroong consequence na ating pagdudusahan ang hindi natin pagtugon. God's ways are not our ways, and so yung Kanya is voluntary from our free will to respond to His invitation, to His call. Sa Second Vatican Council, ang sinasabi na maliwanag sa pagpupulong that God's call to salvation is universal para sa lahat ng tao. Sino ang tutugon? Yung mga taong nakakikita na ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, hindi para sa Kanya. Ang ginagawa ng Diyos sa atin, sa ikabubuti natin. Ito ang ating narinig ngayon sa ating mga pagbasa first as well as the second reading. Hindi tayo dapat mag-alala. May mawawala ba sa atin? May mamimiss ba tayo kapag we respond to... Well, para sa atin, everything is precious to us. Time, no? Resources. Pero kapag halimbawa, you spend your time, even your resources,
aba, hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. Higit pa ang kanyang ipagkakaloob na biyaya na ating kinakailangan. As we respond to His call, God takes care of our needs. Siya na ang bahala sa ating mga pangangailangan. Napakaraming istorya na ating mababasa, ating maririnig sa mga taong talagang totally responded to the call of God, to the invitation of the Lord. Hindi nila inalintana, hindi nila inisip, ano ang mapapala ko? Ano ang magiging kinabukasan ko? Ano ang makakamit ko dito? They responded with trust at sinasabi, sa Panginoon, there is nothing we shall want. Si San Pablo sa kanyang karanasan, no? Nakikita niya the providence of God sa maraming pamamaraan. Mga taong lumalapit sa kanya, mga taong nagbibigay ng suporta at tulong sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sa mga minamahal kong kapatid ngayon sa ating Ebanghelyo, huwag tayong manghihinayang ano ang mawawala sa atin kung maglalaan tayo ng ating time. Kung hindi tayo makadadalo or di natin maasikaso ang mga mahalagang bagay dahil lamang sa Panginoon. Ano ang nawala sa atin? Higit pa ang ipapalit. At kung ano ang ating pangangailangan, hindi mapapantayan beyond measure yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang pagkamapagbigay sa atin. Magtiwala lang. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.